Hello mga manay, ngayong araw ituturo ko naman sa inyo ang isa sa bestseller ko, ang fish fillet na may kasamang sauce. Isa sa masarap at talaga namang laging repeat order ng aking mga customer. Bali dito kailangan natin ng 1 kilo ng cream dory mga manay. Then mas mainam po na i-pat dry natin para po kapag in-slice natin at nilagyan natin ng mga pampalasa ay kapit na kapit talaga. So ikakat natin to ng ganito kalalaki or depende sa inyo kung gusto nyo pahaba na maninipis or ganito. Sa akin, ang slice ko is ganito kalalaki, pero kayo pa rin yung masusunod. So, etong sinishare ko sa inyo mga manay is bestseller po talaga sa akin at kadalasan talagang, alam mo yung request nila, lalo na kasi yung sauce neto na siya talaga yung nagpapasarap sa ating fish fillet. So, bagay na bagay ito sa mga ayaw kumain ng karne. So, ituloy-tuloy lang natin yung pagkat. So, sa 1 kilo mga manay, pwede na pong makakain ng 7 hanggang 10 tao para dito sa ating fish fillet. So, isa to sa order sa akin ni Madam. Bale, lahat po binidyohan ko para kahit paano ma-share ko din sa inyo kung ano yung timpla ng ginagawa ko para pwede nyo rin pagkakitaan. At para sa akin, mas mainam pa talaga na ikat siya na medyo katigasan pa para hindi siya madudurog. Then, pagkatapos natin mahiwa, titimplahan natin to ng mga pampalasa. Pero hindi naman ganun katapang para hindi siya talagang as in aalat. So, naglagay ako rito ng garlic powder at naglagay din ako ng half teaspoon ng white pepper. Then, naglagay ako ng 1 teaspoon ng liquid seasoning at meron din tayong parsley, konting asin, 1 pirasong egg. Then, naglalagay din tayo ng cornstarch na 2 tablespoon para po nakakatulong yon para kumapit yung mga pampalasa natin dito sa ating isda o sa ating cream dory. So, yung cream dory naman mga manay, hindi naman to mahirap hanapin kasi halos lahat na ng mga supermarket ay meron naman ito. Kaya pwede nyo pong i-check. Then, pagkatapos natin to malagyan ng mga pampalasa, i-set aside muna natin, ilagay natin sa chiller para talagang kumapit yung mga nilagay natin. Next naman natin, mag-ready na tayo ng breadcrumbs. Ito yung ating gagamitin para i-dip natin dito or yung pang-coating natin dun sa ating fish fillet. So, yung iba, nagdadalawa po. Diba, merong harina, tapos meron pang egg, may breadcrumbs. Bali, 3 nga pala. So, ako, kahit eto lang, kasi nga hinaluan na natin to ng cornstarch. Then, may egg na rin. So, yung ating nires na fish fillet, i-dip lang natin dito. So, ang kagandahan sa technique na to mga manay, is naliles tayo dun sa maraming pinagsasawsawan na merong itlog, merong pang harina, then i-dip ulit dito. So, eto, isahan na lang, ganyan. Kakapit na po yan kasi meron tayong nilagay na egg, then cornstarch, dun sa mixture ng ating fish fillet. So, kapag kumapit na, lagay na natin sa isang lagayan. Pwede nyo pong ilagay sa isang container kung hindi nyo pa kagad lulutuin. Para po pwede nyo ilagay sa freezer at kapag gusto nyo nang kainin, saka kayo magpiprito. So, kailangan ang pag-coat ng breadcrumbs natin mga manay ay ididiinin nyo ng maigi para kumapit po talaga ganyan. At kailangan din po kada kukuha tayo ulit ng fish fillet doon sa ating pinagbabara ng mga pampalasa, hahaluin nyo po ulit ng maigi para kumapit yung egg na nilagay natin. Para pag dinip natin dito sa breadcrumbs ay kakapit po talaga siya ng maigi kasi basa-basa at malapot. So, ganun lang kadali yung ginagawa natin at kung mapapansin nyo, hindi naman tayo naglagay ng mga pampalasa na aalat siya. Kumbaga, para may lasa lang ng bahagya yung ating fish fillet. Hindi naman yung as is na isda lang yung malalasahan. Next naman natin ay para dun sa ating sauce. So, meron tayong carrots, celery, onion. So, kailangan natin itong pinuhin. So, para ma-achieve natin yon, gagamit tayo ng food processor or kung wala naman kayong gamit na ganito, is pwede naman na mano-mano. Kailangan pinong-pino lang po talaga. So, etong kagandahan kasi, ilang click mo lang, wala pang 1 minuto, ma-achieve na natin yung pino na hinahanap natin para dun sa ating sauce. So, madaling-madali lang pwede rin gamitin tong panggiling ng karne. So, mga manay, kung meron kayong chance na makabili nito, mas mainam tayo mag-invest ng ganitong gamit sa ating kusina, lalo na kung tayo ay tumatanggap ng mga pa-orders, kasi nakakatulong to para kahit papano nababawasan yung oras ng ating pagtatrabaho. Mas meron pa tayong mapaglalaanan. So, eto kapag napino na natin, so pwede na tayo mag-start magluto ng ating sauce
para sa ating fish fillet. So, ganyan kailangan kapino. So, dito naman, nagsalang ako ng ating pan. Maglalagay ako ng 1 tablespoon ng oil. Then, susundan ko ng 2 tablespoon ng butter. So, habang tinutunaw natin yan, isasabay na rin natin itong ating mga gulay para masabay na siya sa pagsangkot siya. Kung mapapansin niyo, wala tayong nilagay na bawang kasi para dun sa ating sauce, sa celery pa lang mga manay, talagang yung aroma ay naando na. Then, sasangkutsahin natin to ng maigi habang sabay na natutunaw yung butter na nilagay natin para dagdag lasa din po sa ating sauce. Ayun din po yung isa sa sekreto bakit masarap. Then, kapag okay na, maglalagay tayo dito ng tubig. Sa tubig naman mga manay, bali mga half cup lang yung ilalagay ko rito. So, kaya ako naglalagay ng tubig para kahit paano hindi po purong gatas yung ilalagay natin. Kasi kapag purong gatas at cream, nakakaumay po yung sauce. So, konti lang naman. Then, naglagay ako rito ng kalahati ng chicken cube para may lasa, malinamnam yung ating sauce. At maglalagay tayo dito ng half teaspoon ng white pepper. So, kaya white pepper mga manay para hindi siya maduming tignan. Kasi kapag black pepper yung nilagay natin, parang may batik-batik ng itim, no? So, para sa akin, hindi siya nakakatakam tignan. Pero kung wala kayong choice, ayun lang yung available, pwede naman. Then, dito maglalagay na tayo ng evaporated milk na 3/4 cup. Haluin lamang po natin. So, dito pa lang mga manay, maaamoy nyo na habang nagluluto kayo yung aroma ng parsley na nilagay natin. At hihintay natin yun na kumulo. Kapag kumukulo na, meron ako ritong tinunaw na 1 1/2 tablespoon ng cornstarch sa 3 kutsara ng tubig. Then, ilagay natin yan. So, pag nalagay na natin yan dyan, unti-unti nyo na makikita po yan na lumalapot. Bumibigat yung paghalo. So, hindi naman natin kailangan totally na sobrang lapot siya mga manay. Kasi kapag ganon, kapag lumamig yan, parang magiging mahayan, mamumuo. Kailangan yung lapot na pang sauce po yung kalalabasan. So, continuous lamang po ang paghalo at kailangan yung apoy neto is katamtaman lang ha. Naglagay lang ako ng konting asin, mga konting-konti lang, pambalance lang. Kasi po sa sauce mga manay, hindi po kailangan maalat. Kailangan ng malalasahan dito is balance ng pagka-creamy, tapos yung lasa ng butter, yun po dapat yung mangingibabaw. Then, kapag nakikita nyo na ganyan na, saka tayo dito maglalagay ng 1/4 cup na all-purpose cream. At kapag nailagay na rin po natin to, pwede na po natin na patayin yung ating apoy ng kalan. Then, mix na po natin. So, kailangan ganito yung ma-achieve natin na lapot. Then, ang kagandahan dito kasi, kahit na lumamig na tong sauce natin, hindi siya titigas or mamumuo. So, eto mga manay ay okay na. So, pwede na natin tong ilipat sa isang lagayan, isang tub, at iset aside natin. Or, pwede nyo ilagay sa freezer. Tumatagal po ito ng 1 buwan. Then, reheat nyo lang po kapag gagamitin nyo na, kapag gusto nyo na magluto ng fish fillet. So, next naman natin, magpiprito na tayo ng ating fish fillet na tinabi natin. So, mas mainam kapag na-coating na natin, ilagay nyo lang po sa chiller para mag-dry siya. Then, mag-init kayo ng mantika. Then, eto na nga, magpiprito na tayo. Yung ganitong putahe mga manay, hindi siya mahirap gawin kasi unang-una yung pagluluto ng fish fillet. Madali lang po itong maluto dahil isda to. So, hindi siya matagal prituhin. Tapos, yung kanyang sauce, madali lang din naman lutuin. Basta tama po yung pagluluto. At kailangan din po kapag nasa container na yon or nasa tub yung sauce, huwag nyo pong tatakpan ng mainit, lalo na kung nasa labas at hindi nyo may ilalagay sa chiller kasi may tendency na mapanis. Kapag golden brown na, pwede na natin tong hanguin. So, sinishare ko to mga manay kasi gusto kong matry ninyo tong recipe natin at I'm sure na magugustuhan po ninyo. So, ganun lang po kadali gumawa or magluto ng fish fillet na pwedeng-pwede nyong ihain sa inyong pamilya at pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Bali, dito nga pala naglagay din ako ng lettuce para maganda siyang tignan kapag sinerve at pinambenta natin. So, ayun lang mga manay. Maraming salamat sa panonood.